Ang gagawin ko naman ngayon ay mag-check ako ng individual battery voltage. Kasi nag-hard starting or pag umaga po ay hindi talaga niya napapa-start itong dump truck. So ang gagawin ko po dito ay starting test voltage ang checking ko. Habang pinapa-start ko yung makina ay titingnan ko po sa multi-tester kung pasado po ba siya or bagsak na or nalalapit na ba siyang masira, kung alin dito sa dalawa na to. Kasi hindi po natin malalaman kung alin po dito. So nag-hydrometer test na rin po ako. At mayroon po nga medyo may indikasyon na malapit nang masira itong isang butas dito, isang seal, tsaka ito po siya sa battery hydrometer test po yon. Ginamitan ko ng hydrometer tester. At ngayon naman po yung starting test voltage naman po yung dapat kong makita, kasi kung sakaling bagsak po siya, ipapa-warranty ko po itong battery na to kung alin man yung sira dito. So ito po malalaman po natin kung alin po dito yung weak na po yung battery or may tama na. Nag-umpisa po yung indikasyon na nagpapakita ng nag-hard starting itong sasakyan na to nung nasira po yung lagayan po ng battery. Kasi yung design po ng truck na to ay yung exhaust muffler ay nandito po sa ilalim. So nasasalo po niya yung init pumapasok po dito sa loob. Yan, so na-repair na po yung pinaka base ng battery, yung housing. Kaso medyo naapektuhan na po yung battery, so checkin ko po ngayon yung ano niya, battery starting voltage test. Mayroon na po akong nilagay dito na wire, so dapat po mayroon po tayong nakalagay na dalawang wire. So ito pong wire po na to ay consider po nakakonect po dito yan sa isang battery na to, at ito naman dito sa positive side, itong isa ay negative side. So bali nandito po yan, ito po yung checkin natin, itong battery na to. At itong isa naman ay para mamaya naman pag natapos itong isa. Ito po, itong wire na to. Yan. At yung dulo-dulo po ng wire ay kailangan nandyan naman po yung tester nakatutok, yung test prod. Yan. So makikita po natin yung reading dito. 1, 2, 3, 13 volts. Yan, 13 volts po siya. So dito po natin pagmamasdan. Dapat po ay habang ini-start ko po yung makina, wag po siyang bumaba sa 10 volts. Habang ini-start po natin itong 13 volts na to ay bababa po siya. Maaring kapag sira na po yung battery ay aabot po ng 9, 8, or kapag maganda naman ay hindi po siya bababa ng 10. Dapat hindi po siya bababa. Nandito lang po siya sa 10, 11 pataas. So maganda po yung battery. Pero kapag 10 na pababa, so delikado na po yung battery. Dapat wag na siyang bumaba sa 10 volts.
So yan po yung 10, yung may red po na medyo nakaano siya. Yan, so start ko po yung makina para malaman natin yung battery na yan. So ibig sabihin po itong battery na to na tinitest natin ay okay pa po siya. So ililipat naman po natin doon sa isang battery. So maabot po ng 14 volts yung charging voltage niya. So okay po siya, nagre-receive po siya ng voltage galing ng alternator. So ayos po siya, umabot po siya ng 14 volts. Yung starting voltage naman niya ay 11. So okay po siya. Patayin po natin ulit. So lilipat po tayo sa isang battery para may compare po natin kung alin po yung medyo weak na sa kanilang dalawa na yan. So ililipat naman natin tong isa. Dito sa kabila. Yan. Okay. So ito naman po yung chichikin natin. So ito na tapos na natin. Sa starting voltage po niya ay 11 volts. So ito po titingnan po natin kung anong starting voltage niya na lalabas sa reading ng tester. So baliktarin po natin itong paglagay ng test rod ng kasi bumabaliktad din po dito yung reading. So baliktarin natin. Yan. So yan po siya. So yung kanina po ay 11 yung starting voltage po niya. Nag-drop siya ng magmula 13, pumunta po siya ng 11. So okay po yung output ng reading niya sa starting test ng voltage. So ito po ay 13 volts din siya. Yan, 13 volts. So start po natin para malaman na po natin. Kasi huhusgahan po natin kung alin po sa dalawang battery na yon ang medyo papalapit na po na masira. So bantayan po natin yung pitik po ng pointer kasi yan po yung basyan natin. Dapat po wag po bumaba ng 10 volts or dapat yan na po yung pinaka minimum niya na voltage na bababaan. Pero ibig sabihin po yan na po yung nalalapit na siya sa pagkasira. Pero kapag 11 ay okay pa po siya. So test po natin itong battery na to. Start ko na po siya. So umabot po siya ng 10. So
Ayan po, nalaman natin na medyo papasira na po yung isang battery na yan. So ulitin po natin. Malaki po yung diferensya. Yung isa ay 11 po, yung isa ay umabot na ng 10. So yun po yung sinasabi ko na dyan po tayo magbabase sa starting test ng battery. So ulitin po natin. Umabot po siya ng 10. So ibig sabihin po sa dalawang battery po na yon ay yung isa po ay medyo papalapit na po siyang masira or pwede na po siyang ihabol sa warranty pag sakaling under warranty pa siya. So ito po yung starting test voltage po niya ay umabot siya ng 10 at ito naman ay 11. Ibig sabihin ito po ay okay pa siya at ito po ay malapit na po siyang masira. So ito na po yung indikasyon na nagpapakita siya na nahihirapan na siyang umistart pagdating ng ng umaga, natatambay ng magdamag. So kapag nakita ko po yung history nito, kung pwede pa siyang ipapawarranty ay ihahabol ko pa siya sa warranty para mapalitan siya ng bago. Yan. So nalaman po natin kung alin po dito. So dalawa po yung pinagbasihan ko, yung hydrometer test at saka yung battery voltage sa starting test. So ganun din po kasi doon sa pagwawarantihan ay chichikin din po nila, mayroon din po silang mga tester doon. At hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po. Ayun na.